Yo, welcome back sa Ligaw Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayo kung paano i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga pala ang mga host ninyo. Ako nga pala si Lay. Hey, ako si Bluff. Yo, I'm Pin. Hey, I'm Chase. Yan. At kung sa mga solid naming theories dyan na nakapanood nung last video namin, last podcast namin ng Tuesday, no? Kasi sa Tuesdays, no, ang nire-release namin ay random videos. Madalas, Ligaw Theories Reacts kung merong viral na pwedeng magbigay tayo ng reaction, no? Insights. Yeah, pwede rin mag-vlog na rin tayo sa Tuesdays, tol, no? Oo, gusto ko nga yun eh. Ayun dun sa Ligaw Theories Reacts, pwede silang mag-mention sa atin, mag-send sila sa atin ng mga pwede. Comment lang kayo guys kung anong gusto nyong, baka may matripan kayong gusto nyong makita na ginagawa ng Ligaw Theories. Or legit. Basta related sa pinopromote namin. Oo nga eh. Maganda pinopromote. Ngayon, sabi mo, ano bang pinopromote natin, tol? Ang pinopromote namin is yung healthy mindset ng mga lalaki. Alam ko, pambababae. Hindi. Pinopromote natin. Yan ang pinopromote ko eh. Pambababae. No, di joke lang. Pinopromote natin yung hindi pa pinopromote ng kahit sinong Nag-iisa. Nag-iisa, di ba? Wala namang iba eh. Yeah, like we said, tayo naman ang tol, di ba, ng content na nanggagaling dito is original. Yung genuine kindness, tol, di ba? Yung with a twist. Yeah. Saan ba unang narinig yun? Sa amin, kami lang din nag-construct nun. Yung mga mindset na, na dapat may boy best friend yung girlfriend mo. Para kung sakaling mag-break kayo, doon siya matuloy. Kesa sa mas mayaman, gano'n. Diba? Hindi ka talo. Saan nyo ba naririnig yun? Dito naman eh, di ba? Hindi red, di ba sa Red Pill, sabihin nila dapat walang mga guy friends, gano'n, di ba? Kami, mas pinopromote namin yung nangyayari sa reality. Yun nga Yung eh. na-apply namin mismo. Yun yung sinishare namin. Totoo. Totoo yan. Ngayon nga bro, yung mga coaches na ang binibigay nila is dapat confident ka tapos sasabihan ka nila kung anong dapat mong gawin. Pero hindi naman nila tinuturo yung proper mindset. Oo nga. Ang dami nga ganun, tol. Tsaka, pero may mga original din, tol. May mga napabilib din talaga ako sa kanila. Sa pag-create nila ng unique mindset. Kumbaga amazing. Ganun na. Sila lang, unique in a way na sila lang unang nakapag-isip. Ganun. Kasi kung kunyari, pick up, ganun, meron si Mystery, di ba? Maraming coaches dyan. Although, hindi naman sila lahat pare-pareho. Kung nakapag-create ka na rin ng original na sa'yo, di ba? Nice. Props, maganda. Matututo kami sa'yo. Parang ganun. Ano ang tawag dito? Yeah, that being said, Ligaw Theories is unique, Kasi mas practical din tayo sa mga, parang mas ma-apply mo yung, di ba, sa totoong buhay, yung mga advices natin, tol. Yeah. Tulad nung, may isang video kasi ako napanood, tol. Sabi nila, bago tayo magpunta sa topic, i-open ko muna to, tol. Go. Napanood ko kasi yung video. Sabi, pag 30 years old na yung babae, dapat hindi mo na, parang lumayo ka na doon. Hindi ka na nagbe-mess sa kanya. Kasi ang prime daw ng mga babae is 18. Ganyan. 18 to 25, parang gano'n. Diba? Tapos ang prime ng lalaki, habang tumatagal, basta nagkakaroon ka ng pera, prime ka pa rin. So, kawawa yung mga babaeng 30 na. End up. Kasi parang mas, ang kinukuha na nila is yung mga 18 to 25. Yung mga, di ba, una yung kunyari magandang babae. Kasi nung 18 siya, tas ang dami niya naging boyfriend, nag-break. Hanggang naging 30 na siya, wala nang masyadong nagkakagusto sa kanya. Di ba? Yun naman yung, tawag dito, reality. Pero pag ilalagay mo kasi siya sasabihin mo sa tao na parang, iwasan niyo yung mga ganong babae. Hindi rin eh, kasi depende rin kung kanino ka nagkiklik. Tsaka marami akong kilalang babae, tol, nung 30, doon sila gumanda, tol. Hindi kayo ba? Diba? Hindi mo masasabi kailan yung prime ng babae, tol eh. Parang may kanya-kanya din siyang timeline talaga. Maganda yung mga ganong mindset, pero sobrang wishful thinking. Tama. Wishful thinking yung ganon eh. Sobrang red pill. Although, totoo naman, kaso
lagi naman naming sinasabi, lagi nating pinag-uusapan na lagi may gray area sa bagay. Ang laki. Malaki. Ang gray area. Malaki lagi yan eh. Yun kasi Hindi na siya masyadong black and white na 30 tapos 18 to 25. Hindi Marami yun pang laging ganun. factors, diba? date younger or date older. Nasa gitna yan. Di ba kung kanino ka nagkiklik, malay mo, click kayo ng 30 years old, di ba? Or nung 30, may kilala nga ako, sobrang hot man. Grabe, 35 na siya, tol. Mas magaganda pa kasi sa mga 18. Oh, tapos ang Nakinantot ko. Tapos susundin mong mindset na ay, huwag kang papasok sa mga 30 And- up. Mas mayaman pa, tol. Di ba? Wishful thinking na yung ganun, pre. Di ba? Parang, ito yung dapat mong iset na standard pero hindi yan mag-a-apply sa lahat. Yun kasi yung problema pag pag kinokopya nyo yung sinasabi ni Andrew Tate. Kasi mindset ni Andrew Tate yun. Totoo yan. Si Andrew Tate, genius. He is a genius for creating that sort of mindset. Out of nothing. You're just copying it. Kahit hindi naman applicable sa totoong buhay nyo. Wala ka ng sariling ano yun? Kinuha mo sa kanya tas yun na yung sayo. Kasi idol mo siya. Diba? Ba't ganun? Oo. Diba? Ang pinopromote nga ni Andrew Tate is maging kang think for yourself. Huwag kang makinig sa majority. Huwag kang makinig sa matrix. Tapos yung mga followers niya mismo, ganun. Nakikinig na lang. Nasa Matrix. Ano na Nasa sabihin niya, Matrix. ito na. Let's hail this. Yeah. This came from Andrew Tate, pre. Hail na natin to. Ito lang susundin. Hindi ganun. Tingin ko nga si Andrew Tate mas ma-appreciate kanyang individual kung meron kang sariling point of view eh. Diba? Hindi actually dinisclose niya yan sa may isa siyang interview. Dinisclose niya yan. Gusto niyang na-challenge yung intellectual capacity niya ng isang, mas na-appreciate niya yun. Hindi yung sinabi niya, ito na yung sinusunod mo. Oo, kanina na oo. Para kang yes man na. Hindi ka yes man dapat. Yun yung mas na-appreciate niya, yung meron kang sarili, tapos na i-apply mo sa buhay mo. Kaya nga, although marami namang ginagawang maganda si Andrew Tate, kasi symbol of man yun tol si Andrew Tate. Agreed. Ano nga yan nilulook up ko rin yan si Andrew Tate kasi marami din siyang magandang pinoint out tol dun sa although alam ko naman na yun before, parang kasi hindi ko kayang maging ganun ka influential tulad niya. At least meron ganun, di ba? Nang para sa mga ibang tao. Sa mga states, tayo naman legal theories, hindi naman tayo maiintindihan ng ibang bansa. Unless mag-English tayo tol. Unless maging ganun tayo. Are you up for that? It's okay. But I can't say na I'm fluent in English eh. I'm not that fluent in English. Konyo lang, konyo. Konyo. Konti. Medj. You be the judge of that, guys. Yung English namin dito, mga pang pa-cute lang. Kailangan natin ng subtitle. At least hindi tayo barok, Paano ba yung barok? Tama ba ang term? Ano ba yung barok? Yun ata. Pero hindi ko alam kung paano nasasabing barok yung pag-i-English sa hindi. Kasi minsan accent lang yung pinagbabasihan eh. May kilala akong and ewan kung ba't hinihil siyang magaling. Bobo mag-spelling, tsaka bobo rin magsalita. Diba? Ay nako. Yung mga matatalino naming theories dyan, kung kilala nyo yun, di ba? Diba? Kilala nila yun. Bobo sa spelling tsaka magsalita. Bobo sa spelling, bobo rin sa... Cut ka yan. Tatay ko yun. Tatay mo yun. Yung papa ko, pre. Yun nga. Ano kasi, nakakainit din. Kasi, compare sila ng compare sa ligaw. Ibang-iba kami, pra. Magkalayo naman eh. Madalas kasi yung mga tao hindi kayang makinig ng podcast eh. Ang kaya lang nilang panoorin yung mga clips. Mga clips eh. Actually, short ones. Actually, pre, ang pananaw ko dyan, hindi natin kailangan mag-explain doon sa mga nagko-comment na nagko-compare. Kasi yung mismong nakakakita ng kung gaano tayo kakaiba sa iba, hindi na sila nagko-comment, pre. Heart lang. Okay lang. Na yun. Nag-follow na. Tas talagang solid watcher ng episodes natin. Nag-PM na lang. PM kapag may tanong. Yung kasi kino-comment nila, parang yun yung gusto lang nila atang naririnig. Pare-paras nga ata yung sinasabi ng mga yun. Mga red pill, tol. Wala ngang pag i-stalkin mo nga ni isa doon, walang astig tol.
Alam mo yun yung parang pag classmate mo, babatukan mo. Yun yung mga binubuli ko sa classmate. Di ba? Tapos ako pagsasabihan nyo ngayon, come on man, masyado na kayong babad sa internet. Tawag dito. Yun, dinidiin din namin yun. Ako personally, dinidiin ni Lay. Dinidiin ko yun. Dinidiin ko yung fact na kakaiba kami sa lahat. Para sa mga viewers, sa mga kapwa namin theorists dyan na hindi kayo nagkamali ng pinapanood na podcast. Diba? Kasi kung yun din ang gusto nila, huwag na tayo magligaw theories. Gaya na rin. Red pill na rin ako. Gusto mo. Ang dami ng ganun eh. Ba't pa tayo magaganon? Galit kami sa babae. Lalaki kami. Maging anti-women na tayo. Ganun na lang yata, tol, no? Same na kasi yung wave nila, tayo yung malaking wave. Huwag kayong mag-date ng mga single mom. Disagree ako ng sobra dyan. Come on, bro. Ano yung porket sinabi ni Andrew Tate, sasabihin mo na rin, wala nga sa mukha mo eh. As if papatulang ka ng single mom, di ba? Kaya nga eh, di di ba? ba? Kinonsider yung fact na yun. Di ba, mayroon pa akong narinig, bro. Sabi niya, hindi daw niya kinoconsider na, na mag-date ng mga artista, tol. Parang nasubukan mo na. Try mo muna. May pinatunayan ka na ba? Ayun din ba yung wag daw mag-date ng mga yung mga nagbabody shame ata siya doon eh. May isang vid na ganun. Mga matataba. Ay, hindi. Wala akong sinasabing tao, tol. Mga nakikita ko lang sa FYP ko. Wala naman ako sinabi. Guys, comment kayo kung anong pananaw nyo. Kung gusto nyo bang mag-date ng okay ba sa inyo mag-date ng single mom? Or gusto namin malaman din yung mga pananaw ng iba. Ng karamihan. Oo nga. Kasi ang pananaw ko doon, tol, okay lang. Basta sobrang ganda, sobrang yaman. Sobrang ganda, sobrang yaman. Yun. Pwede. All goods. Diba? Tapos na ba tayo dun sa topic na yun na lihis ulit tayo? Ang unang topic sana natin ay sabihin nyo na sino magsasabi? Naki-bluff yung mga questions. Bluffers. Nakanino ba yung mga questions? Ang unang topic natin is how to put yourself in a situation wherein you can engage in a threesome. Ay, yung nagtanong na comment. Ba yan? Yan yung nag-comment. Ito, ilagay ko na lang dito. Yan. Nagtanong siya sa YouTube video. Swerte mo kasi nagtanong ka kanina, shooting na namin ngayon, bukas na yung release, di ba? May sagot ka na agad. Sagot ka na agad. Ririnig mo na yung mga galing sa legal theorists. Trip ko yung mindset niya. Kasi he is testing his boundaries his limits. Plus ultra. Meron ka na magandang girlfriend? Sige, dagdagan mo pa. Diba? Yun yung gusto ko dyan. Gusto ko yung tanong niya, tol. Nagtetest siya ng limits, tol. May mga advice ba kayo para sa kanya, tol? Sino gustong mauna? Ano bang masasabi mo doon, Chase? Hindi ko pa na-try kasi yung kayo mauna. Yung threesome, tol. Hindi ko pa na-try eh. Meron kasi sana akong sasabihin sa kanyang magandang magandang gawin, no? Para pumayag sa threesome yung partner niya, 'di ba? Yung partner mo, oo. Pero gusto ko marinig mo muna yung kwento nitong pinaka bad boy dito sa legal theories, 'di ba? Prodigy. Pinaka bad boy. Pin. Sa akin kasi, yung sa point of view ko, wala akong sinusunod na na kailangan dapat maiset mo to. Parang, it just happened. Ito nangyari sa akin twice. Yung pangalawa yung pinaka mas controlled ko kasi alam ko yung ginagawa ko. Nasa bar kami, ang ginagawa ko is, may na-meet kaming dalawang babae. May kasama siyang group of friends na may lalaki, may babae din na iba. Pero itong dalawang babae, sila yung pinakamaganda sa grupo na yon. Ngayon, ang ginagawa ko, may kasama rin kasi kaming ibang mga babae. Mga tropa ko. Ang ginawa ko, tapon ng pwede ko bang gamitin yung DHV? Oo, tol. Tapon ng demonstration of higher value na ito. Pero ba hindi nila magets kung ano yung DHV? Nag-flex kami. Parang DHV is demonstration of higher value. From the term itself, you demonstrate your high value qualities through storytelling or
demonstrating it live. Live. Ang ginagawa ko ganun. Kung nanonood kayo, kung napanood yung mga episodes namin, na hindi lang kindness yung genuine ka as a person. Ganon, genuine ako as a person. Yun yung dinedemonstrate mo. Yun yung dinedemonstrate ko na hindi nyo pa, wala pa kayong namimit na katulad ko. Na mabait lang talaga. Na ganito talaga ako. Mabait talaga at saka friendly talaga. Tapos, to make the long story short, naiuwi namin sila sa condo namin, mga tropa ko. Hindi sila nabibilib sa akin, pre. Ayaw nilang maniwalang kaya namin dalhin yun. Kasi may group of friends sila eh. Tsaka ang ginagawa mo, ang tawag doon tol is flash DHVs eh. Hindi ko, wala kasi akong alam sa terminologies eh. Natural ka kasi tol. Parang di mo na masyadong nabasa yung mga ganon. Pero magaling talaga to. Isa to sa mga pinakamagaling dito talaga. Hindi naman siguro, baka lang. Mayabang kasi ako. Kaya happy legit to, legit. Nakita, ang tawag ko nga dito, miracle maker. Akala hindi mo kaya, tapos kaya ba ni Pin? Kaya. Kaya niya pala. Yun nga, naiuwi namin yung dalawang babae, pre. Na-isolate namin siya, na-zone ko. Ako lang yung nag-make ng effort kasi ayaw na nilang kasapin masyado. Ba't kasi ganun yung mga tropa mo dun, mga chode? Tapos pinagpapalit mo pa dito sa tropa mo. Pinagpapalit pa tayo, no? Walang natalo sa inner circle ko na nakikita nyo ngayon. Dito, inner circle ko to. May isa pang nandun, pero ito yung pinaka-inner ko. Uy, baka nakikinig sila. Kung nakikinig kayo, hindi, isa lang naman yun eh. Wala dito, hindi natin kasama. Baka magselos sila, papi. Baka magselos, papi. Hindi, alam nilang yun, below sa atin yung ganong thinking pre, selos. Wala, hindi pumapasok sa isip namin yun. Seloso ako, Paps eh. Ako din. Seloso ba kayo? Sa kaibigan, seloso ako sa kaibigan. Sa kaibigan, talaga ba? Gusto ko akin ka lang. Gusto ko ako lang kaibigan. Saan ka pupunta? Sino yung kasama mo? Sabing dito ka lang Walang alis. Talian yan. Sabi niya shot lang kami mamaya, kasama namin sila ganito. Walang alis. Dito ko lang Pin. Ang nasa na ako. Napunta mo siya sa Pina-flash mo ng genuine kindness, tapos nagpapakita ka ng mga DHVs mo, demonstration of high values mo. Tapon ng ganun, kaliwat kanan. Tapos yung mga pagiging parang nagbigay ako ng vibe na pwede kayong mag-rely sa akin. Pwede nyo akong pagkatiwalaan kasi, which is totoo naman na kaya kong mag-stand up for myself at hindi isasamahan ko kayo sa Nagbigay ako ng ganung vibe, pre. Ano bang tawag doon? Pwedeng tawaging protector. Big brother na vibe. PBB. PBB vibes. Grabe yung mga plasma. Big brother, pre. Kaya PBB. Grabe yung mga tinuturo mo dun sa nagtanong tala. PBB, genuine kindness. Grabe ba yun? Tas equals threesome. Yun ang formula. Kailangan mo lang para maging mabait eh. Ako wala akong formula. I-clarify ko na kagad ngayon. It just happened nung time na yun. It just happened, bre. Kasi magaling ka na. Hindi mo lang kayang i-breakdown, pero nangyayari yun sa'yo palagi. Hindi siya like one-off thing, ganun. Sa bagay, pero hindi mo masasabing chamba pin. Hindi siya chamba pin kasi parang yung sinasabi mo parang chamba eh. Hindi mo lang ma-explain kasi hindi ka itong tropa namin to magaling to. Hindi lang siya nag-aral ng mga terminologies. Nangyari yun dahil siguro nga sa ganun na puro flash ka ng DHV, flash ka ng mga genuine kindness mo sa kanila. Sumama sila sa amin. Tapos hanggang ngayon na-isolate ko sila nung nasa unit na namin. Una, nasa bar pa lang kasi hinalik-halikan ko ng isa na, uy, sweet na ako, ganun na. Yung isa? Tapos yung isa naman, mas nagbibigay sa akin ng motibo. Hindi mo inaano. Hindi, yun yung hindi ko masyadong pinapansin. Tama. Yung hindi naman ayaw, yung parang all goods lang, chill vibe lang, yun yung mas pinapansin ko, pre, na dito tayo parang mas ine-entertain ko, mas kinakausap ko rin yung nagbibigay ng motibo sa akin. Pero very short lang, tapos parang interesting lang na comments about sa something. Uy, alam mo ba yung ganito, ganun lang yung ginagawa ko.
Tapos nasa unit na-isolate ko na yung Isa. pre. Dinala ko siya dito, tapos sinama ko yung isa. Doon na nangyari. Magic happens. Yun na yan. Ba, gusto pa nila, gusto niya ba malaman kung anong Send mo daw itsura? yung link. Send mo daw yung link. Masarap nga kapag ilagay sa thumbnail yung picture nila. Oo nga yun. Kasi Pre. ibang, hindi taga, di ba Greece yung isa? Tapos yung isa taga, Greek. Basta foreigner yung isa, guys. Akala foreigner silang dalawa. Hindi yung isa. Mukhang foreigner yung isa, pero Pinay. Yeah. Nakakatawa, mag-friends sila matagal na. Nagtatagalog pareho, pero foreigner talaga yung isa. Sana mapanood nila to. Pre, kasi may ano pa kami, may short conversation pa kami ng mga lately lang eh. Ay, talaga? Nagkakausap pa kami ng konti-konti. Oo. Kaya wag. Saka na pag di na sila nag-uusap. Ilalagay namin sa thumbnail. Uy, di tayo kiss and tell. Joke lang. Pero kung gusto niya, guys, sige lang, why not? Joke lang. May prinsipyo tayo dito sa Ligaw Theories. Sim. Dun sa nagtatanong, ang advice ko sa'yo, kasi partner mo na, right? So you wanna test your limits. Gusto mo pang, kasi, isa kang naughty boy eh. Isa kang bad boy. Gusto mo pang, Gusto lang nila ng spark. ayaw mo ng isa. Wala na. Naboboring na siguro. Ganun. Hindi, tingin ko gusto niya lang ng naiintindihan yan. kita. Gusto nila lang i-test. Tama. Gusto mong testingin yung mga limitasyon mo, plus, ultra, di ba? Ngayon, tuturuan kita kung maganda dyan sa sitwasyon na yan. Ang tawag dito, kasi kayo na, dapat kasi, pag gusto mong magkaroon ng threesome, bro, is, before pa lang na maging kayo, na-set mo na yung standard, na dapat willing siya, kasi hindi lahat ng babae ganun, tol. Hindi, i-rephrase ko, hindi lahat ng babae madaling ayain sa threesome. Meron yung mga babae talagang down. Yung parang yung sa'yo, tol, kahit less effort, ganyan. Down na kaagad, di ba? Baka sila pa ngayon ng hila sa'yo doon. Although yan, inaano ko lang pinipredict ko lang kasi girlfriend mo at tinanong mo, malamang hindi niya gusto. Kasi kung gusto niya, pina-feel na niya sa'yo yan. Malamang hindi mo na-set ng tama yung pinakauna yung na hindi, parang na-set mo na kayo lang na dalawa, wala nang third party. Wala na kayong unicorn kung tawagin. Yun, ang magandang gawin kasi dyan, para sa akin, tol. Dapat may kasalanan sa'yong malaki yung babae. Parang sa akin, tol, gusto ko na mag-cheat yung yung lagi mo nakakwento sa amin. Diba? Mag-cheat ka na. Yung mga girlfriend ko dati, cheat ka na, sige na, mag-cheat ka na. Pag yan nag-cheat sa akin dati, parang pinupush ko na kasi ayaw talaga nila eh. Hindi nila maiwan sila eh. Gusto nila yung titi ko eh. Ayaw nila, satisfied na sila. Pero yan, pag kumagat yan at nag-cheat yan sa'yo, tol, kunyari yun, malaking mistake na. So parang bumaba na yung level niya. Pwede mo na ngayon ipasok yung ganyan. Kasi malamang ayaw niya yun nung una, di ba? Kasi pantay pa kayo, ganito pa kayo. Nung nagkaroon siya ng malaking pagkakamali, hindi ko sinasabing pag-cheatin mo yung girlfriend mo Pero pag yung pagkakamali yung tinutukoy mo, cheating lang yung... Ako kasi, crazy ako. Lahat na pinag-experimentuhan ko kasi passion ko to eh. Tol, alam mo yung... Diba tayo nga minsan binibigyan na natin ng handicap yung sarili natin para lang ma-prove kung gaano talaga tayo. Nagtitricks na lang. Tricks na lang. Kasi passion namin to eh. Kaya hindi ko naman sinasabing magpag-cheatin mo yung girlfriend mo Although, nasa sa'yo na yan kung gaano ka katindi, kung kaya mong i-take yun. Kung kunyari gano'n, nagkaroon siya ng sobrang lupit na kasalanan. Bang! Hindi na kayo pantay. Actually, medyo ganyan nga. Nagkaroon siya ng kasalanan. Bang! Hanggang dito na siya. Siyempre, tol, matagal na kayo. Magmamakaawa yan sa'yo. Lahat ng mga binigay mo sa kanyang lahat ng mga na-invest niya sa'yo na time, attention, effort, tsaka sex. Lahat yun mawawala. So, parang maano siya, tol. Siya yung manghihinayang siya. Maghahabol siya sa'yo. Diba? Pag yan naghabol sa'yo, doon mo nababanatan. Willing akong patawarin. Parang hindi ko alam kung mapapatawad kita eh. Sobrang sakit kasi sa akin yun. Sa ego ko, ako na lalaki. Parang hindi ko deserve yung ganyang babae. Oh, sorry babe. Sorry na po. Please po.
mapapatawad kita under one condition. Ano yun, babe? Yun na. Pumayag kang makipag-threesome sa akin. Isang beses lang. Erase na lahat. Pero nasa sa'yo yan. Kung gusto mo talagang maayos to. Para sa akin kasi sobrang laki nung ginawa mo sa akin kasalanan. Yun. Parang sinasabi mo na yang sa sobrang laking kasalanan ginawa mo, ang makakapalit lang din, ang makakapagwala niyan, sobrang laking bagay rin. Kasi first time ko rin, sabi mo. Wala naman din sa akin eh. Ngayon ako na-disrespect sa harap ng parents ko eh. Ganun. Mga ganun ba? Maging creative ka na lang para masasabihin. Maging creative ka na lang kung gaano ka lala yung... Maging kasalanan niya. Pero para sa akin kasi ang ginagawa ko yung dapat mag-cheat siya. Although hindi pa kasi sila nag-cheat kaya ang hirap eh. Magaling ka ng mag-game kasi hindi ka na pinagpapalit ng babae. Yan nga, ganun. Diba? Ganun kalala. Tapos doon mo na tirahin, doon mo na ipasok yun na isang beses lang. Gawin nyo na yun. Tapos hanap ka. Actually, ang gawin mo, maggawa ka ng dating app nung girlfriend mo. Yung girlfriend mo, ilagay mo yung picture niya, tol. Diba? Maraming mag-hit up dyan, promise. Talaga, ilagay mo dun sa yung mga na yan, babae na yan, talagang trip na trip nilang parang maglandian kapag babae sa babae, ganun. Parang wala masyadong mali siya. Parang yung side, tol, ang magandang ang gawin mo dun yung sa club eh. Halika dito, tapos paghalik-halikan mo na sila doon sa habang pagtitriksin mo silang dalawa. Pagtitriksin mo, 'di ba? Parang hinahalikan mo yung isa, tapos halikan mo din sa paghalikan mo sila, parang gano'n. Ginagawa ko, pinapasayaw ko silang dalawa eh. Ganun, Pinapasayaw ko. Makikita ng buong makikita ng buong club yun. Ang taas ng tingin nito. Parang ganun nga yung tingin ng mga tropa ko. Sabi ko, poto, wala naman akong ginagawang special. Ang taas ng social value, ng social value nito, up the roof, tol, 'di ba? Yung ang gawin mo yun, di ba? Gawan mo siya ng account. Doon mag-game ka ng trip mo rin na babae na mga willing mag-emote. I mean, willing pumatol sa ganun klase. Kasi siya hindi naman magsaswipe right yan pagka di ba? Di ba? Pag hindi interested doon sa girlfriend mo, ilagay mo yung profile ng girlfriend mo, ikaw ang mag-pilot. Ngayon, syempre, I am assuming that you know how to game. Because ang mga tanong mo na ay... Grabe yung mga tanong niya eh. Grabe na yung mga tanong mo. So I am assuming you are also good at game like us. Meron ka ng game. Gamitin mo yung game mo ngayon dun sa babae na yon. Using your girlfriend's face or profile, mag-game ka rin ng ibang babae. Ngayon pag malapit na kayong... Alam mo yun, yung invested na yung babae sa'yo, yung chat na siya ng chat dun sa girlfriend mo. Diba? Dun mo sabihin na may partner ako, gusto pala naming nag-explore kasi kami. Nag-explore kami. Naghanap kami ng unicorn namin. Ganun. Willing ka ba? Parang ganun. So, most of the time, hindi. 1 out of 5. Pero, syempre, sa 5. Kung gusto mo talaga, sa 5, makakahanap ka. Pag yun, down, nakahanap ka ng medyo crazy girl at down. Yun, boom. Baka magkaroon pa kayo ng something different dun sa relationship niyo, di ba? Sabi mo isang beses lang. Pero pag nagustuhan ng girlfriend mo yun, makaka-unlimited ka na dun. Diba? With her consent. Tol, di ba? Tsaka kahit nga kung magpadala ka dun sa frame niya, na kunyari natalo ka niya, ayaw niya, talagang one time lang, pwedeng pumangalawa pa ka pa nga dun eh. Kunyari naghanap ka ng babae, nag-cheat ka, gano'n. Kasi nandito pa naman eh. Tas, basta masasanay mo din yung... Dapat, actually kasi may libro to. Pero next time na lang, tol. Maganda na yung tinuro ko sa'yo. Makakakuha ka na dyan ng unicorn nyo. Yan, sana nakatulong, tol. From Lay. Yo, may masasabi ka ba dun? Bluff? Wala kasi akong experience sa threesome eh. Pero di ba Almost, di ba? Yung malapit. Almost. Last year kasi meron akong babae na sobra akong na-zone. As in down na down siya sa lahat. Talagang flex ko lahat. Sobra mong na-zone. Sobra akong pinakita lahat ng values. Parang mali yung use of term ng zone. Parang sobrang attracted siya sa'yo. Ganun. Sobrang attracted. Sobrang attracted siya that time kasi pinakita ko lahat ng values na sa akin niya lang makikita. Wala sa ibang lalaki. Ikaw yung the best. Yun.
paborito kong sabihin kasi yun yung ultimatum ko. Yun yung goal ko sa lahat na nagiging nakaka-date ko na ang maging tingin nila sa akin ako yung the best. Na-reveal ko lang ngayon ko lang na-reveal to. Yun sa lahat ng babae gusto ko ako yung the best. So, her knowing na ako yung the best, down na down siya that time. Pero sinabi ko rin sa kanya, alam niya na sa isang pagkakamali, ready ako mag-bounce. Parang ganun. And ayun, nagkamali na siya. Ito na yung time na nagkamali siya. Gusto ko na mag-bounce. Tapos sinasabi niya na, wag kang umalis, sabi niya. And then ang sabi ko, gusto ko na umalis. Feeling ko kasi hindi ka pa ready na pumasok sa buhay ko, sabi ko. And then ang sabi niya, itataya ko lahat para sa'yo, Bluff, sabi niya. Ngayon, iniisip ko nang i-reply ko doon. Maganda sana itong i-reply, bro eh. Sabihin ko na, Hindi mo kasi sinunod yung sinabi ko sa'yo. maganda kasi na kung ang i-reply is, kung papasok ka kasi sa mundo ko, marami kayong papasok eh. Ayaw niya. Ano kasi bro, ang tawag doon, may dalawang factors but hindi ako pumayag. Kasi una, kapag tumanggi siya, hindi na ako the best. Diba? Parang nasira na yung image ko na, ay babaero pala to, ganun. Tapos pangalawa, hindi ko kasi sanay eh. Hindi ko forte na mag-date ng multiple women at once. Pang-isahan lang ako, bro. Kaya, ayun, hindi ko tinuloy. Yung sabi ko na lang nun, parang, I thought, maganda to, pero na-stress ako, parang. Sabi ko kasi sa'yo, sabihin mo na yung sinabi ko eh. Di sana, ang dami mo ng bebot ngayon, tol. Try something nyo, di ba? Kaya nga, oo. Ano ba yung sinabi ko sa'yo doon, tol? Yun. Ang i-reply ko that time, kung papasok ka man sa buhay ko, marami kayong papasok. Oh, di ba? Sabi niya nga, Tataya ko lahat. kahit anong bluff, Gagawin niya. itataya ko. Oh, di ba? Sana sinabi mo doon. Di sana, yun nga, pinoproblema niya magka-threesome, tapos ikaw, iniiwasan mo. Sana may ba share ka sa kanya na maganda yun. Kaya nga, tol. Sorry. Next time. Sa susunod, Sa kasi future. ang legal theorist is laging pa-up. All the way up. We all the way up. Continuous learning. Yeah. Yeah. In-explore namin lahat ng mga Possibilities. Yep. Para sa inyo. Bagong theories. bagong theories. Tama naman, di ba? Oo nga. Yeah. Try namin matanda bata para sa inyo. Spoiler. Joke lang. Hindi bata. Grabe. Ba't isa lang tinitignan natin? Hindi, magkatabi sila eh. Try ko na pareho. Try mo na pareho. Ano Oo, gusto hindi mo? naman eh. Ay, bata. How Hindi, young ang hindi. sinasa... Ay, Hindi. na-try mo na pareho. Fuck you. Ako? Bata din ako nun ah. Sa bagay. Oh, bata yes, ka nun. Wala pa yung wala pa yung... Bata ka, tas mas bata lang siya. No. Pero pareho kami bata nun, di ba? Uy, walang pedophile dito, gago. Wala. Iba na yun eh. Iba naman. Hindi na. Batang-bata na yun. Eh, yun yung ini-imply nyo eh. Hindi ganun. Hindi ganun. Meron pa ba tayong ano dyan? Next. Next. Wala na kayo masasabi. Baka may dalag si Chase. Tungkol sa threesome. Hindi mo, ikaw ba, sa tingin mo, hindi mo gusto talaga yung ganun Kaya kapag baka may bibigyan? ma-share kang game sa mga kapwa natin theorist tol, ganyan. Na na matuto. pwede nilang gawin na naisip mo na. Pag napunta ka sa ganong sitwasyon, anong mga gagawin mo? Yung napag-usapan kasi namin ni Leon, yun nga ang nasabi niya kapag merong ginawang masama, 'di ba? Sa akin mo ata na sinabi yun eh. Yung, 'di ba? Yung about dun sa Baka sa'yo ko na-open yun tol. sa akin mo una nasabi yung theory na yun. Which is yun yung 100% yun, pre. 100% ba yan? Tingin mo? Ikaw ba? Ikaw sa tingin mo, pre? Sa galing mong yan, ano sa tingin mo yun, pre? Gagana yun. Gagana yun. Diba? Doon nga ako nag-approve sa kanya na pag may ginawang pag down na yung girl tapos may nagawang mali talaga, pwede mo ipasok talaga yan. Hindi, ang nahihirapan ako kasi baka ma-misinterpret na. Kasi baka mamaya iniisip nyo gagana kung hindi solid yung game mo eh. Kailangan ikaw din as an individual solid din. Kasi kaya ganun yung mga sinabi ni Lay, mga in-advise niya. Kasi
halata dun sa nagtanong na meron na rin May siyang knowledge Oo, about kasi sa game. yun na yung pinoproblema niya eh. Yun na lang. Hindi na yung mga Hindi ano na itatopic ko sa first date. Ganun din na ganun eh. Paano kami magtatagal ng partner ko? Advance na yan. Advance yung tatanong niya eh. Yan. Kaya yun yung mga na-advise namin. So, ina-advise ko na panoorin niyo yung mga nakaraan na vids namin para mapulido mo yung game mo. Binge watch lang kayo guys. Mayroon ka matututunan. Isang episode, isang podcast, isang week. Di ba? Hindi ba para sa nag-aaral talaga, kulang nga yan eh. Dati nung nag-aaral ako, gusto ko talagang araw-araw may pinapakinggan ako eh. Hindi lang gusto mo pre, ginagawa mo yun. Ini-imply niya yun sa sarili niya. Talaga. So, Pati yung nung nag-aaral pa lang. Naalala ko din, yung nag-aaral pa lang Hanggang ako. ngayon, hindi na masyado eh. Yung sa book na binabasa ko that time. Everyday yun eh, gabi-gabi. Tapos, habang papunta ako sa pupuntahan ko, binabasa ko. Tapos habang binabasa ko, gagawin ko ito ngayong araw. Yun lagi kong goal. Yun Kasi yung nakakainis implication. about sa dun sa mga nanonood lang ng clips. Ang binibitch watch yung mga clips. sneak peek nga lang yun eh. Yun kaya nga sabi i-watch yung full video. Kung Kaya gusto nyo talagang clip eh. matuto, yung full video. Kaya clip, di ba? Oo. Pinakita lang yung highlights. Yeah. Highlights. Parang nakita mo nagdunk si Lebron, hindi mo na nakita kung paano sila nanalo. Parang gano'n. Oo nga. Di ba? Hindi mo nakita kung paano siya nakapagagawa ng ball. Yeah. Dapat ata ituro din namin yung mindset na wag matigas yung ulo niya. Oo nga. Puro clips no. Huwag kayong pasaway. Mahal namin kayo kaso. Para kayong mga rebuilding anak. Tingin ko tol yung mga theories natin nasa YouTube. And YouTube and Spotify. Yung mga viewers nasa TikTok. TikTok, Facebook, IG, gano'n. Yeah. Yung talagang mga theorist. Totoo. Yung totoong theories na Nasa nasa YouTube. willing to learn. Nagbi-binge watch sila sa vids natin. Kapareho ko kasi kayo eh. Ganyan din ako dati, nanonood ako. Kung ngayon may matututunan pa ako dun sa mga free content, manonood ako eh. Kaso, wala na kasi free content, mababaw eh. Madalas Laging andun lang yan, no? Madalas libro na yan, paid na. Hindi nila sinasabi yung Tama. Dito nga, sa may Ligaw part 2 na, kunwari, yung Oo. paid na libro. May part 2 na, tas yung ang nilabas lang yung paid na. Libro na yung mga binabasa ko ngayon, hindi na ganun. Kasi madalas yung mga free content dyan sa YouTube, lalo na dito sa Pilipinas, dami nga mga fake coaches dito. Ang bababaw. Masyadong mababaw, masyadong copycat, tol. Pero, dito nga Kahit sa ako Ligaw, kaya kong sabihin. dito nga sa Ligaw Theories, tawag dito, tol. Ito, considered ko advanced level of game to. Kasi tinuturuan sila paano mag-threesome, paano mag-date ng my boyfriend. Di ba? Hindi na paano magka-girlfriend. Kasi kahit naman wala kang experience sa ganun, marinig mo sa ganun, tas magaling ka mag-deliver. Yeah. Pwede mong sabihin, oy, ito, ganito gawin nyo. Hindi mo naman na-experience. Hindi mo naman nagagawa sa buhay mo. Hindi mo naman alam mo yun, na-apply yung mga sinasabi mo. Madali yun. Yung mga pastor ko yun, mga... Totoo yan. Totoo yan. Mga pare, dali magsabi ng ganyan. Pag inaral mo ng konti, yung mga sinasabi ng galing sa iba lang din eh. Yeah. Noon nung nagbe-binge watch pa ako sa YouTube before, kung meron ng Ligaw Theories noon, big help talaga. Diba? Yun na i-binge watch mo. Yun na, wala dati. Yung mga theories talaga natin yan, tahimik lang silang natututo. Totoo, yan, pre. Diba? Totoo. Tama yan. Mahal na mahal ko kayo guys. So, to yan, na. promise. Noon pa man. Malaki na yung heart ko sa inyo. Guys, go na ba tayo sa second topic? Sige, go. Sige, ano ba? Okay. Yung second topic kasi how to create an opening. So sa mga theories namin dyan, imagine parang a game of chess, mag-i-start ka lagi sa isang opening. So madami kang pwedeng gamiting opening, madami kang pwedeng gamiting move na magtutuloy-tuloy yung diskarte mo. Parang Bluffs starter, gambit. parang ganun. Yeah. Turo mo nga sa kanila yung bluffs gambit. God damn. Our chess master. Bluff. Family of chess masters. Ba? Para si Andrew Tate Puro kayo chess masters. Pre, di ba, tinalo mo yung chess master sa Ligaw Theories. Talo Kasi yun, bluff. laos. Tinalo mo, di ba? Talo siya. Naka-AI. Iyak. nung first game namin, ang pinang-checkmate ko sa kanya, 7 na knights, 7 na kabayo. Ba't nga mayabang? Imagine, pre, 7 na kabayo.
Ilang pon yun na Lima. alam ko pre, pero rhetorical yung tanong ko, grabe. Pati ina-apply mo sa akin yung mga regular mong nakakausap na-apply niya sa akin yung mga normal niyang kausap sa school pre, o kaya sa work, o kaya kung nasan ka man. Oo nga. Nasasanay lang Nasanay ako. ka na ata. Nasanay ka. Hindi limang pon yun, di ba? Okay. Lima yun. 7 na pon yung grabe to si Bluff, oh. Talo ako. Yayabang niya pa talaga 7 pons pre. Talo ako nung una, no? Tapos sumunod, wala ka nang nagawa. Pinagbigyan mo lang na una. Oo, pre. Iyak siya. Yung pangalawa, wala nang mistakes kahit isa. Walang blunders. Pero syempre, kailangan ko i-flex kasi tinalo ko yung leader ng Ligaw Theories. Ligaw theories. Ako ba? Nakakabos ng ego. Saan ba yung... Yun eh. Yung leader natin eh. Ito, nasa pinaka-left. Yan. So, Totoo yan. yan. So, pa. Sa opening. Balik tayo. Gumagawa ka Balik ng tayo. opening. Ayan. So, pa. Guys, ano ba mga ginagamit yung opening? Kunwari may nakita kang girl na maganda. Mhm. Paano mo siya lalapitan? Uy, pare! Tol! What's up, man? Ikaw pala si ano? Ganun ba? Biglang flame ba? Artista ka ba? Ganun ba? Yakapin mo agad. Ganun? Uy, kamusta ka na? Paunahin natin si Chase, baka may... Parang dami, no? Parang madaan siya, Maraming alam yan. Sa ano daw ang ginagamit mong opening kapag may nakita kang type mo na babae? Meron kasi, minsan, depende kung saan lugar eh. Okay. Saan ba yung sa inyo? Kahit saan, pre. Magbigay ka ng, kunwari sa mall. Sa mall. Okay, sa theme park, kunwari. Ayan. Kapag sa random lang na public place, ang pinaka naisip ko na gawin kasi yung you look familiar, ganun. Ayun yung opening mo. Sabihin mo sa parang kanila. din ako mag-start, you look familiar, ganun. Pero ang pinaka... Familiar. Ay, paano yun? Tuturo mo na siya. Ay, sa'yo ba yun? You look familiar. Gano'n mo siya. Hindi. Ganun talaga. Ano yan? Hindi to si Bluff. Pareho daw kayo ng opening. Pareho ka. Ay, ibahin ko na. Sisigawan mo siya. You look familiar! Uy! Tapos ang daming tumingon. Ang daming lumingon, pre. Paano ba? Paano may approach? Paano mo sasabihin na you look familiar sa kanya? Ibahin ko na. Sige, go. Yung ginagawa ko, pre, sa school na lang. Yung ginagawa ko sa estudyante school. ka pa? Oo, nung estudyante pa. Ang nasabi ko na ito nung pre. Sa mga campus, ganyan. Nasabi ko na sa last episode, para mag-start ng convo, is parang magtatanong ako. Na, anong episode natin yan? Basta yung last yung magtatanong ako para tumulong. Ganun, parang nanghihingi ako ng tulong or nanghihingi ako ng direction. Kasi nga, di ba, gustong-gusto nila na tinutulungan tayo. Tapos pag nag-start na yun, dun ko na, kapag sa school kasi, kapag ganun, sa school, parang pwede mo na tanungin ng information, saan ka, anong course, ganun, kung anong name. Kasi di ba parang ayos lang kasi sa school naman na hindi siya sa public na magiging creepy. Oo. Kaya doon. Tapos tutuloy ko na sa chat, ganun. So ang pinaka-goal mo, parang yung kukuha lang ako icebreaker, mabasag yung, basta parang anything, Mabasag basta ang ending, makakuha ko ng connection para magtuloy-tuloy yung connection namin. Okay, gets. Pero pag sa ibang place naman, ang pinaka, dati, yung tinatanong ko yung Akala ko yung you look like my little sister. hindi ko open air yan eh. Nandun lang yung sa game. Sinubukan ko dati nung beginner ako. Open air mo yun? Well, natry mo yan. Nung bata ako. Hey, I thought you look like my little sister, so I wanted to say hi. Yeah. Ang ending, it only works to a certain extent, pre. Hindi sa lahat. Although arguably it's just an opener. Kung paano mo Ma-break lang. papatuloy Ma-start yung na convo. yun yung pinaka yun nagmamatter. nga yun sa mindset ko kasi 'di ba sabi na funny, pero sa akin kasi parang kahit anong ko kahit anong gamitin ko na basta ma-start lang yung convo na hindi ako magmumukhang creepy. Oo, doon. Tapos doon na ako mag-DHB na magbibuild na ng attraction through kapag ginigame ko na ganun. Okay. Yung, ikaw ba, Bluff? Ano ba yung sa'yo? Parang,
Pak ka dyan eh. Ikaw pinaka-ready Ready ka na witty sa pag-create ng ganyan eh. Kaya nga natututo Feeling nga rin ko ako kasi dito kay Bluff eh. Kaya nga twist eh. Same. Hindi lang opening yung masashare ko na parang isang pawn. May kasunod pa siya. Kasi parang systematic kasi. Okay. Dire-diretso may follow-up. Tatlo kasi yung ginagamit ko dyan. Pwede kang maging funny. Pwede mo siyang gawing curious. Tapos, pwede mo siyang gawin na mag-crave siya ng validation na galing sa'yo. So, pinamadaling explain dyan yung funny. So, yung funny, yun yung random. Yung parang nagtitricks ka lang sa chess. Kung ano na lang ginagalaw mo. Tapos mananalo ka pala. Parang ganun. So, pag funny kasi, dapat dyan witty ka. Like, kunwari nag-story siya, sa chat game like, nag-story siya, find something funny. Kunwari sumasayaw siya, nakita mo, mayroong mga sapot-sapot sa dingding. Pwede mong... Sayaw ka ng sayaw. Maglinis ka muna ng bahay. Ganun. Or di ba, nag-thirst strap, nahulog yung strap ng bra, sabi mo, ay, hala, nahulog. Parang ganun. Yun, just be funny. Hala nahulog. Oo, yun. Ang alin sa Editing pa sa nakakatawa. just be Sexy yun no, yung ginamitan mo ng Nahulog. Ala nahulog. visit yun. Sorry, Mouse, pinaalala ko. Kaya nga. Ano ba kasing opener mo doon? Nakalimutan ko na yung ginamit ko nun, pin. Hindi, silay. Kung ikaw ba, nahulog yung strap ng bra. Nahulog yung sarap ng bra. Sa ano to sa SOCMED. Sa Sa mga story, gano'n, no? Siguro magno-notice ako ng something sa background niya, ganun. Same. Tapos, yun yung itatopic ko, hindi yung sa... Parang, Hindi magaling ka palang sumayaw. Di ba sumasayaw ba siya nun? O hindi? Hindi. Galing mo mag-lip sync ka, pwede mo nang palitan si Yaya Dub. Ganun. siya, no? Ay, susi ba? I-open ata. May lalabas. Ay. Sino yung Tito Jay? Oo, si Tito J. Sakit sa tenga nitong headset. Bakit? Sana tayo? Magdo-notice ka ng something yung Sa background. ako. Sa background. To be funny. Sana din ang pinapinapin. Yung B. Yan. Yun, nagbabalik. Pasensya na guys. Clingy kasi yung chicks ko dyan sa labas. Ang tawag dito. Ano yung sinasabi natin doon? Yung opener? Yeah. Nahulog yung bra niya. Sa SOCMED to SOCMED. SOCMED. Stories, ganun. My day. Ba't ganun ka? Ba't ganun? Uy, gaya. Maling size ba? Sa akin yun. Saan nanggaling yun? Sa akin yun eh. Ba't ganun? Pre, nanggaling yun dun sa set ko na isa. Ba't ganun? Habang tumatagal, lalong gumaganda. Hindi, akala ko yung ba't ganun lang mismo. Ba't ganun nga? Saan na ko yun? Hindi. Ako nagkwento rin. tingin ko, ginawa nating dalawa tas napagkwentuhan natin. Ako na una. Hindi pre. Yeah, sige na. Sino tuloy na coach play? Yung malaking suso doon ko ginamit. Ba't ganun? Sabi ko. Hindi kasi may mga ganun yung opener ko madalas dati. Nawa mo sa akin doon. Kasi gustong-gusto ng mga tropa na laging ginagamit nila Jeps, di ba? Tapos baka narinig mo doon, ba't ganun opener? Ano ba kasunod nung sa'yo? Ano ba kasunod nung sa'yo? Nakalimutan ko na nga eh. Matagal ko nang ginagawa. Matagal na pre. Kalimutan niya. Magbabakrid ako. Ayun nga. Pwede naman yun. Ba't ganun kayo mag-notice ka something sa background para hindi masyadong direct. Or kung masyado kang creative, pwede kang mag-make something funny about doon sa scene na yon. Masyado atang malaki yung bra mo. Mali ata yung size. Depende. Hindi nakakatawa yun eh. Pero basta make something funny doon sa Yun, magandang opener, tol, sa SOCMED. Funny. Ba't ba tinanong? Akala ko ikaw nagsasabi ng nag-share ng mga mo. Yun lang parang insights na itong how to be funny. Tapos pangalawa yung... How to be funny, tol. Magbigay ako ng isang funny opener. Would you rather... baka sabi mo galing sa'yo to. Hindi, sa'yo ko talaga narinig. Sa'yo yan. Would you rather fight one horse
sized duck or 100 duck-sized horses. Ano yung gagana yan sa chat saka sa personal? Sa chat, sa personal, hindi masyado. Sa chat, yun, spam nyo. Tapos depende kung sino mag-reply sa inyo. Reply nyo. Kasi nakakatawa nung unang naano ko yung tanong na yun, natawa ako. Would you rather fight one Floyd Mayweather-sized duck, sabi, or 100 duck-sized Floyd Mayweather, sabi. So, na-imagine ko, parang crazy nung ang crazy Yung thought mismo. Ang crazy nung thought. Kaya trinay ko siya doon nakakatawa tapos napapaisip na. Oo, di ba? Kaya trinay ko yun, di ba? Would you rather fight one horse-sized duck or 100 duck-sized horses? Yun, natatawa sila. Tapos pag nag-reply, introduce. Pag nakuha mo na kasi yung, ang pinaka-umpisa kasi dyan, maraming nagsasabi, A1, A2, A3, wag na kayong makinig doon guys. Si Mr. na nagsabi, hindi na yun, obsolete na yun. Obsolete na. Ang maganda kasi dyan, patawanin mo muna. Pag nakuha mo na yung first laugh, start ka nang mag-run nung mga routine mo, di ba? Pakitaan mo na nung genuine kindness, tsaka be interesting, flex yung sa'yo, magpakita ka na ng mga qualities mo. Mamaya. Opener muna sa Opener. Opening. Queen's Gambit. Bluffs. Gambit. Let's go. May ginagamit nga na opening si Pin eh. Yung nakuha ko sa'yo. Ano yan? Yung mag-reply ka sa story niya or sa post niya, please stop this. Ay, ginagamit mo yun? Isang beses lang. Ako gumana sa akin. Ay, gumana naman siya pero hindi ko na in-escalate. Please stop this, sabi niya. Tapos, syempre magre-reply yung babae. Please stop this, sabi niya. Oo. Ang alin. Nagbanig okay. sila, pre. Oo. Ginawa ko sa mga ilan eh. Parang mga bilang lang din. Pero gumana. 100% na gumana sa akin eh. Magre-reply talaga sila. Ko. Ang reply niya sa akin is, bakit po kuya? Sabi niya. Wala. Too pretty. Galing sa'yo yun eh. Ayun. Tapos, galing sa akin yun. yung next mong sasabihin galing din kay Lay. Galing kay Lay ito. Galing kay Lay lahat eh. Leader yan eh. Sa kanya ako natuto. Galing kay Leila. Ito to na, nagiging Totoo naman. Gagano pre, no? Nag-i-sneak dish siya. Nag-i-sneak dish. Hindi. Ito, warning. Kasi, sa akin, effective siya 100%. Wow, 100%. 100% siya. Sige nga, try mo nga yun doon kay, Kanino? yung gusto natin kuning, Yun? Sige. Pumuntar ko 100% yan. Hindi naman siya stranger eh. Ano ba yan? Pang stranger to. Ano? Like, may nakita kang babae na isolated mag-isa. Or kunwari sa chat lang din. Pwede rin siya sa chat. Pwede mong lapitan or i-chat ng, hey, ito yung sinasabi ni Chase kanina. Hey, have we met before? You look very familiar. Lalo yung masungit mong face. Parang nakita ko na yan dati. Parang gano'n. Pero kapag sa personal, not in a way na parang intimidating ka na parang sasapakin mo yung babae. Ikaw yun, masungit ka dati. Yun ang aasan mo. Importante talaga kung ano yung ano mo eh. Oo, yung delivery din. Oo, yung delivery mo. Parang soft lang na. Kada nakasmile ka. Nakita na ba tayo dati? Parang yun. Hindi naman ganon. Banding ang po. Ay, sige, ganito na lang. Ganito ko gagawin kasi. Uy, nakita na. Kita na ba tayo dati? Uy, nakita na ba tayo dati? Kasi familiar yung look mo, lalo yung masungit mong mata. Ayoko na. Tuloy mo na ito. Ito kasi si Pin eh. Daming gano'n eh. Go na. Sorry. Sorry, pre. Distracted ako. Inipon mo kasi yun, pre. Matagal kang inipon. Sorry na, tol. Sige na. Go. Okay na, pre. Okay na. Nakaano na ako, tol. Ayaw niya na May post. Yung ina-explain mo, teka. Naalala ko yung last mong sinasabi. Yun. Kung paano mo sasabihin yung sinabi mo sa chat, pero iba kapag sa personal. Para di siya ma-intimidate. Tama pre. Nakikinig ako tolls, hindi porket natatawa. Nag-joke lang naman ako. Hey, you seem familiar. Parang ganun. Your weird expression kinda nag-leave sa akin ng left an impression in me. That's why I recognize you. Parang ganun. Mm. Ano susunod dun? Yun yan.
Yun lang yun. Parang kamukha mo kasi yung lola ko, gano'n. May tapon sa dulo. May kagad, no? Ano kay Battles? May mga, ikaw ba, Pin? May mga golden ka ba dyan? Wala ako kasi parang yung kay Chase lang din sa akin ang pinakaplano ko basta hindi siya super nagmamatter eh. Oo, may effect kung paano ka nag-deliver, paano mo binrake yung ice. Pero ang pinaka nagmamatter kung yung yung afternoon eh. Mostly, ang pinaka ginagamit ko sa personal, kahit saan yan na lugar, hey or hi, ganoon na yung pinaka opening move. Paano deliver na eh? Pagkasalubong, hey, tuturo mo kaya kahit pa paano, hey, kahit yung lang, tawag dito, maamo ba yun? Hey, tatawagin mo na siya gano'n, no? Hi, ikaw ba yung Teka lang, nawawala kasi ako eh. Laging hi yung opener ko. Opening na move. Yun lang yun. Yun yung pinaka, yung pinaka daming natutunan ng viewers, Ganda ng theory niya. Hi po. Kasi wala pa nga tayo dun sa Hindi mo man lang sasabihin yung vocal tonality mo na maayos. Para dapat naka-smile ka. Dapat maganda yung forma mo. Yung matikas yung tindig mo. Pag sasabihin mo yung hi para maging effective. Hi. Matik na yun eh. Kung matik sa'yo, pre. Sa kanila hindi yun matik, pre. Kung gusto mo kasi, pre, ganon dapat yung sinabi ni Lay. Kasi kung gusto mo namang maka-attract, diba dapat ang gagawin mo, aayusin mo yung sarili mo. Syempre, kasama na yun bago ka mag-try ng kung ano-anong magti-tricks ka sa labas. Gusto mong mga may nakita kang maganda tas hindi ka naka-ready. Paano mo i-handle? Sa akin, ang ginagawa ko, hindi muna. Itatry kong yung best ko na malaman kung sino yon. Tapos mag-create ako ng next na scene na pwede kaming mag-meet. Ay, lagi siyang pumupunta dito. Maganda. Pupuntahan ko to. Baka makita ko siya ulit kasi sobrang ganda eh. Gusto ko talaga eh. Effective, parang predator ka, ganun. Tanginang, bakit ang term mo? Predator. Kasi ini-stock mo, di ba? Maganda, pinag-preparean mo. Tapos parang, alam ko na kung bakit hindi ako nagfa-funny opener. Bakit? Kasi hindi ako hindi ako masyadong, humor. Parang ang pinaka-vibe ko pag nag-open is friendly lang. Friendly lang, man. Parang di sila ma-creepy. Ako, di naman ako humorous. Sinatry ko lang. Corny nga ako madalas eh. Pero minsan pag corny, gusto na natin eh. No, di ba? Gusto nila. Nasubukan ko minsan nagharana ako. Tapos, sintonado ako. Nagharana ka? Hindi, sa bahay ba ang inisip nyo? Hindi, sa call lang. Hindi, kahit na. Parang basta lahat sa call lang, tol. Yun na nga. Nagulat may kinanta ko yung hail yung hail ang kumanta, tol. Blue Sky. The day you said goodnight. The day you said goodnight. Ganda yan. Ang taas nun eh. Sample nga. Huwag na. Hindi kayo kikiligin kasi hindi kayo yung babae. Totoo pala yun, tol. Yung tawag dito, pagka ang babae is, pagka ikaw, sobrang believe ka sa, may thin line doon sa na yung sobrang believe ka sa sarili mo, tapos hindi ka believe sa sarili mo. Kasi yung time na yun, hindi ako believe sa sarili ko. Trinay ko lang. Kasi, pinipilit niya ako, tol. Di, sabi ko, sige na nga. Never naman naging mali yung maging genuine kind. Baka ngayon, pwede rin ako maging genuine mahiyain. Bagong theory mo sa sarili mo that time na yun. Bagong theory ko. Never naman nagkamali maging genuinely kind. So, what if, maging genuinely, mahiyain. Shy. Kasi sinabi naman ni Mystery, a willingness to emote. Diba? Namang malibang mag-emote? Nahiya nga ako nung time na yun diba? So, sinubukan ko lang siya. Yun nga, kumanta ako, full confidence, tol. Diba? Tapos, sintonado ako. Tapos, nakita niyo yung babae, tol. Parang yung weakness mo, ginawa mo pang strength. Siguro yun, nag-reflect sa kanya yung willingness to emote ko to a higher level. Kaya na-appreciate niya, tol. Diba? Although sa ibang tao ay natural nila yon, sa akin kasi parang sobrang mahihain kasi ako. First time ko yun, pero nagawa ko naman, diba? So, it worked, tol.
May natandaan akong ginawa ko dyan pero matagal na. O kumanta ka, di ba? Tapos Gitara. ano siya pre, ang sikat pa nun, puta malalaman nila yung matanda na ako. Ang sikat pa nun, alam niyo yung GM sa messages. Yun yung sikat nun. Okay. Group message. Sa text lang, text. Ano yan? Bata. Hindi alam ni Kid Bluff. Kung may GC na ngayon, pre, yun yung pinaka parang in dati. Man, yun yung magme-mention ka pa ng mga Text mo. Tapos, nakakatawa doon kasi may codename noon. yun. May GM. codename sila. GM ganito, Group galing message. kay Bonnie Chuchu. Bonnie Cutie, mga ganun-ganun. Kasi parang walang newsfeed. Walang newsfeed wala. dati. Ang uso nun, Friendster, tapos kakasikat lang ng Facebook. Kaya, Kinantahan ko siya sa call, pre, katulad ng sinabi mo. oh. Wala akong aral simula dati. Oh. Nag-GM siya, pre. Natuwa ako. Nung una, hindi ako natuwa. Kasi baka mamaya GM nakalagay, tapos sa akin niya lang yung sinend. Di ba? GM ko, sa akin lang na. Parang yung ngayon, nag-story siya ng picture mo, tapos naka-custom. Ikaw lang pala nakakakita. Uy, magandang opener yan ngayon, ah. GM. GM? Mag-GM ka. Pero sa kanya lang. Sa kanya lang? sa lahat ng mga babae mo. Sa kanya lang. Oo, di ba? Nag-GM siya, pre. Tapos, ang nakakatuwa kasi kinabukasan, uy, parang may boyfriend na si ganito, ah. Kasi crush siya ng campus namin nung time na yon. May jowa na si ganito, ah. Sabi ko, ay we, na-receive mo yung GM niya. Sabi ko, puta, sinend niya nga sa mga nasa contacts niya. Wala, natuwa lang ako dun sa, nag-resonate sa akin yung kwento mo na yung A willingness to yung emote. willingness mo to emote. Yun naman talaga yun, willingness. Tsaka yun yung true confidence. Yun ang true confidence. Ay, actually, may napanood akong study. Sa science to naman. Yung, kung ano, kaya mas nag-agree ako dun sa manifestation. Nagma-manifest ka. Kasi once na-set mo daw yung mind mo, nagsisend yan ng wavelength sa nakakapaligid sa'yo. Tapos, nagko-connect yung wavelength na yon hanggang sa makuha mo. Pag decided ka na, once na naset mo yung mind mo sa isang bagay at gusto mo talaga to, ginagawa mo lahat para makuha yung isang bagay, dun lalabas yung interconnectedness ng bawat tao eh. Kasi interconnected naman tayo sa isa't isa kahit anong gawin natin, anong sabihin natin eh. Lahat ng tao interconnected. Naniniwala ba kayo dun? Hindi. Hindi. Para sa akin, interconnected ang lahat. Itong study na to, nagpapatunay sa karamihan na nag-try ng ganito, yung nagmamanifest sila na sinasabing nagsisend ng wave signal ang brain natin, ang utak natin sa paligid, pre. Na-share ko lang. Napanood ko yun. Hindi sa akin galing yun. Natatawa ko. Hindi. Hindi. Hindi ba ito? Hindi ba ito? Hindi. Hindi, pre. May sagot ako dun. Oh. Okay lang naman mag-disagree tayo sa mga bagay kasi we're grown people. Oo nga. Tama. Kaya nga eh. Nung dati tol, no, pagka parang tampuhan ganun. May mga Hindi naman tayo nagdaan sa ganung face, pre. hindi yung mga Yung iba. friendship Yung mga natin. iba, yung mga Yung iba. friendship namin, walang ganun eh. Yung mga iba, parang Hindi, yung di mga ba kayo biglang nagtampo sa akin? biglang nag-walk out, ganun. Hindi, Chase, hindi naman kami nagtampo. Anytime pwede ka naman bumalik nun eh. Oo, walang tampo dun. Ikaw lang naman yung nag-distant nung time na yun doon. Di ba? Pero kasi ngayon, matatanda na tayo, pwede na natin pag-usapan yung mga ganung bagay, di ba? Dati parang, yung parang ayaw mong ayaw mo open. muna kasi Akala ko kasi men, yung bumalik ako, baka sabihin mo, mag-threesome kasi. Threesome pala. Kasi atraso ako. Ganun na yun. Gumana. Maganda rin, hindi ko naisip yun eh. Sana nga. sayang. Hindi niya pa na-formulate Patay yun, pre. Patay na tayo. Hindi niya pa na-formulate yung pagkabalik mo, sayang. Natumbungan sana si Jess. Alam mo, hindi gumagana sa akin yung sinabi mo, yung, ano ba yung tawag doon? Yung manifest. Manifesto. Parang ina-attract mo yan. Sa lahat ng na-manifest ko, walang nagkatotoo. Ang pinapractice ko palagi is,
Tingin ko false belief yun sa sa social media lagi na sa manifest. Ito napanood ko lang naman galing dun pinuprove niya na meron talagang wavelength na sinesend kapag motivated ang isang tao. Ano nga baka nga depende sa tao. Baka yung ibang tao talagang kaya nilang mag-manifest. Yung ibang tao baka hindi, baka ako hindi. Ay baka hindi ka connect dun sa mga tao. Hindi, baka hindi. Kasi kaya nga hindi sabi ko interconnected tayo. Hindi, sabi niya. Yung sa akin kasi, lahat ng goals ko na na-achieve ko, mas maganda pag tinatago ko lang sa sarili ko. Tapos, sinasabi ko na lang siya pag nagawa na. Parang, kasi mayabang ako Dati, hindi ko pa nagagawa, niyayabang ko na tol. Tapos, sa process na yun, syempre, yung mga tropa mo tuwang-tuwa. Parang, nakuha mo na kagad yung validation doon sa project mo, kaya hindi pa nag-success. Tapos dahil doon, mababawasan yung motivation ko unlike pagka ang sinasabi ko lang ay yung mga realistic na nagawa ko na, parang mas nakaka-achieve ako ng mas mataas. Kasi parang nafo-force akong may patunayan kasi wala akong sinabi. Ganon. Kasi yung pag ang sinasabi ko is puro yung mga, ganito, tatalunin ko si Andrew Tate, ganon. O dito nga, hindi ko nga sinabi sa mga friends natin to. Makita na lang nila pagka Parang wala kasing sinabi, kaya mas may motivation akong pagita. Ganun. Kaya sa storytelling, demonstrating. Hindi, kasi yun, more on naman yun, tol. More, yung sinasabi, yung hindi ko lang na-explain ng maayos. More on yung sa sarili mo lang. Kapag motivated ka ng sobra, hindi naman yung dahil nagbo-broadcast ka na, ito, kukunin ko to, gusto ko to, makakamit ko to. Hindi. Sa'yo lang. Kung gaano ka motivated sa buhay. Parang nakaka-affect kung nakaka-affect sa paligid mo. Kung motivate din yung ibang mga nasa paligid mo. Hindi naman nasabing ganun. Parang nakaka-affect na parang magsisave ng weight. Parang kasi yun, man, yun yung sineset mong mindset sa'yo. Parang yun yung gagawin mo. Parang nakaka-affect sa paligid na kung paano mo gawin yung bagay kasi may gusto kang ikamit na goal. Kung paano mo siya gagawin, makikita ng ibang tao. Tapos hanggang sa makuha mo yung bagay na yun. Yun siya. Hindi yung sa tungkol sa parang fake it till you make it ata yung pinupoint mo kanina. Naliles yung motivation. Baka yun. Most likely. Hindi lang ako magaling mag-explain. Pero maganda yung experiment na yun. Research sa science. Pero parang nabasa ko na napanood ko na. Sino ba yung nagsabing isa dyan? Hindi siya scientist pero may maganda siyang insight. Si Billy Clarkson. Pag napanood yung sinasabi niya tungkol dyan. Maganda din. Pero hindi sa kanya nanggaling yung research na yun. Pero agree din ako dun sa mga energy. Agree ako dun. Misinterpret. Iba yung in-explain ko, iba rin pala yung in-explain mo. Paano tayo napunta sa topic na yun? Yung last natin pinag-uusapan, yung yung mindset mo nung time na yun na tinry mo lang maging genuinely shy. Kasi normal naman yung genuinely kind. Why not ganito? Maging genuinely. Mahirap. Kasi sabi mo hindi ka yung sa isip mo doon, parang may doubt ka. Parang ganun. Kaya ayaw ko kasing napapahiya. Kaya parang ba't ako magiging genuinely shy? Genuinely. Parang ba't ko i-zone yung sarili ko? Ganun, di ba? Pwede na lang pero yun nga, never naman nagkamali yung genuinely kind. So, nag-trinay ko na lang genuinely. Kaya tama lang pala yung ginagawa, yung genuinely sad. Yung sad. To a certain extent, tol, pag talagang yun ang feel mo, pwede. Tama. Yun ang totoong meaning ng a willingness to emote. Yeah, gets ko, man. Na-misinterpret ng karamihan. Na-misinterpret ng parang nasagot nga din yung tanong ko na yung kapag, bawal ka ba mag-sad boy? Ganun, parang gets ko. Pwede rin yun kasi may iniyakan na din ako dati. Diba? Pero okay lang naman, di ba? Frame control. Hindi, masculine ako, men. Hindi ako umiyak, men. Hindi ako umiyak, bad boy ako. Bad boy ako, men. Ako nagpapaiyak, men. What's up? Para maging bad boy, dapat di ka umiiyak. Hindi ka nagpapakita na mahina ka sa mga babae. Yeah. Diba? Bad boy. Dapat hindi ka nagpapakita na mahina ka sa mga babae. Bakit? Sila na nga ang hina-hina, tas mahina ka pa. Masculinity. Pagkinlip ng iba yung mga sinasabi natin. Masculinity to, tol. Ang hina-hina na nga niyang taong yan. Magiging mahina ka rin. Sino ka, di ba? Paano siya magre-realize sa'yo na ma-protect mo siya? Mahina ka pala. Di ba? Tsaka ano yan, virgin lang yan eh.
Virgin yan. Na walang social media, hindi nagpo-post ng thirst trap, hindi nagpupunta sa club. Di ba? Huwag kang iiyak, tol. Bad boy ka lang. Dito tayo hustling grinding, wala same cut. Benta ka shabu. Yeah. Kanina ang topic natin is openers. Magandang mga opening. Opening. Ituloy na natin. Anong gagawin after ng opener? Ituloy na natin, After naman. No. Kasi ito, ano din may, di ba, ikaw ba nagsabi nun, Tol, yung, hindi, wala sa yung masyadong pakialam wala ka masyadong pakialam sa opening. Ako. Di ba? Dalawa. Labi ka. Kami din. Labi ka. Kami ni Chase. Oo nga, make sense naman yun, di ba? Na wala ka, kasi yun lang naman yun umpisa Basta maganda yung pag-execution mo Kahit ano na yan. May So ako lang may opening sana. Ano? Ako lang Meron din Hindi naman, parang hindi lang yung words masyadong hindi iniisip. Pero yung syempre yung gagawin mo. Maganda nga yung inopen niya. Oo nga. Systematic. Hindi ko nga natapos. Oh, yan, tapusin mo na. Hindi mo kasi tinapos Tapusin mo na. Hindi pala tapos Tatawanan niyo lang kasi. Tapos pa, iiyak ka ngayon, hindi mo tinapos. Tuloy mo na. May tropa nga ako tol Ang opener niya, Biogesic. Kung kilala niyo na yan, legit din. Sasabihin lang niya yun. Hindi ko pa alam yan. Sabi niya, Biogesic. Yun na yan. Yun lang yun. Icebreaker na niya yan. Biogesic. Ang galing. Tapos, susunod na, Biogesic. So, where are you from? Ang galing Biogesic. yun. Okay. Biogesic. Sabi niya, Duterte. Yun, man. Kahit ano lang sinasabi niya, tol. Basta ma-break lang yan. Yeah, basta ma-break niya lang yung ice. O kaya makakuha siya ng attention dun sa... So, to a certain extent, it doesn't matter. Mm-hmm. Because, kung master mo na yung game, di ba? Kung master mo na, magaling ka na talaga, tama na yung body posture mo, yung eye contact Hindi mo. importante yung opening. Hindi na importante yung opening. To a certain extent lang. To a certain extent. Importante pa din. Hindi lang Importante yung pa words din. na mismo ang Kasi pag sasabihin. sobrang pangit ng opener mo, tol, di ba? Saan ka babawi? Alang hindi ka na bumawi sa ano. Hindi ka na mabibigyan ng second chance. Kunyari, ang opener mo, miss. Kape ka ba? Condolence ka mo, pero hindi pa patay yung, nasa hospital kayo, hindi pa patay yung yung pasyente niya. Yung mama niya. Ang pangit Condolence niya po. nun, aray. Oo, di ba? Di, hindi ka na pero buhay pa pala, hindi ka na nabigyan ng second chance para ma-run yung routine mo, di ba? Habang buhay ng kahihiyan. Tingin ko mapapagana ko yun, yung condolence po. May dala akong coffee kasi, ay sorry, pasensya na. Parang genuine ka na, nag-apologize. Pag magaling kang willingness to emote na, mababawi mo na. Magsasorry ka. Kasi nakita ko parang ang lungkot mo kanina pa. Doon ka lang i-mirror. So, nag-assume na Tapos ako. iabot mo Kakamatay yung kasi coffee. nung tita ko last week. Ganun. Di ba? Di ba? Parang mapapagana mo. Na-assume mo na. Kung meron ka ng game talaga na solid foundation ka na. Nag-i-interconnect na lang yung thoughts natin. No? Oo, totoo, pre. Totoo. Baka talagang interconnected ang mga Mga tao. Connect ka naman sa akin, pre. Hindi pa connected sa inyo. Siyempre. Offensive ko, pre, Hindi ka connected sa akin, pre. Joke lang yan, kau naman. Ito talaga si Pin, clingy talaga to si Pin. Clingy talaga ako, Love na love ko to si Pin Na ano ko yun, kiniklaim ko yun. Walang dapat clingy. Love na love ka namin, Pin. Kaya pag clingy kayo, pre, napagalitan ko kayo Ba't kayo clingy? Ako lang Ba't dapat. nyo ako hinahanap? Dito lang naman ako. Ako lang dapat clingy. Ay, may pasok. May gagawin pa pala bukas. Tawag dito. Tsaka may birthday ni punta kayo. Oo, okay. Sayang. Nakaset na yan. Game Everyday night sana na tayo. ginagawa natin nakaset. Maganda din dun, Tol, sa sinabi mo. Tawag dito. Di pwede mo kasing bawiin, no? Pero kung sakaling nga, Napangit. syempre, oo. beginner, biglang nag-react ng negative sa kanya yung babae, hindi rin maganda. So, dapat maganda rin talaga yung opening niya. Ang mapapayo ko dyan, meron kasing dalawang openers, direct tsaka indirect. Yung direct, syempre, yung ibibigay mo na kagad yung intent mo. Na gusto mo makipagkilala. Gusto Yun mo lang makipagkilala. muna. Walang malicious intent. Siguro, hey, nakita ko ang ganda mo and I don't usually do this, pero I just thought you're worth the risk. I thought you're worth the, ano yung kahihiyan, Tol? Shame? Shame ba yun? O ano pa yung ibang term na hinahanap mo?
Basta, worth it yung kay yan. Pag in-approach kita, parang ganun. Kaya, I'm ganito nga pala, I'm bluff, ganun. I'm from, ganyan. Pero meron din yung indirect tol, yung parang, Let a friend introduce you. Mike Pre. Let a friend introduce you. Kunwari may common friend kayo. Mas gusto ko yun, actually. May social value na kagad. Mas gusto ko yun. Ito si Pin, Reto. Boy ng ganito, ayoko ng ganun, pre. Classmate ko nung high school, yung top 1 namin. Di ba? May kasama pang Value na agad. Oo, may kasama value. Regardless kung direct o indirect, ang tignan nyo doon yung premise. Diba? Kung ano yung okay, tuloy mo pre, Ano pasensya na. Nag-agree lang ako. Kung ano yung premises ng nang sasabihin mo, diba? Oo. O kasi Nag-agree lang. Pasensya na. Hindi, Nakakita mo, bra ka hindi. na-offend ka, pre. Hindi kasi baka mali din yung tawag dito. Premise kasi either direct or indirect. Arguably, kahit nga mag-indirect ka, consider direct din yun eh. Kung titignan mo talaga yung point of view ng parang advanced level of game, pareho lang eh. Nasa intent mo kung bakit mo siya kinausap. Kaya madalas yun sa akin may palusot ako. Kunyari, mag-i-inquire ako sa ganyan. Para yung intent ko, yung premise ko is makipag-usap about that other topic. Sa info na gusto mong makuha. Kunyari. Pero ang totoo gusto mo siyang makilala, di ba? Pero habang kinakausap mo siya about doon, you learn more about kung sino siya, di ba? Matagal ka na bang nagbi-business ng ganito? Parang sa mga ganitong ano bang klaseng mga sakit sa ulo ngayon, parang BBM, akala ko ba bababa yung bigas? Parang pwede mong sabihin anything eh, di ba? Yun yung mga magandang tawag dito. Katuloy. Yep, openers. Kasi dapat tignan mo kung ano yung intent ng pagkasabi mo doon sa opener mo. Kasi kung kunyari i-indirect mo siya, sabihin na nating nasaan po yung 7-Eleven pero sobrang nakatingin ka sa Miss, nasaan po yung 7-Eleven? Tapos nakatitig ka sa kanya, no? So, ano pong pangalan nyo? Parang ganun, di ba? Saan ka pupunta doon? Kasi ang premise mo na yung 7-Eleven eh. Kaya hindi din ako masyadong sa approach na ganun. Okay. Di ba? Ang susunod lang doon, artista ka, di ba? Parang, pwede mong sabihin siguro ganun. Pwede mo, saan yung 7-Eleven doon? Miss, parang nakita sa TV. Artista ka, di ba? Hindi. Ganito. Yun, siguro pwede. Pwede kang mag-transition sa ganun. Pwede mo na nga i-with the twist yun eh. Paano, pre? Para nakita mo sa personal, no? Hindi mo kilala. Bigyan mo papel. Autograph? Bigyan mo papel. Ano yan? Sabi niya. Photograph. Di ba artista ka? Ganun. Pwede naman. Siguro. Gumagana ba sa'yo yun? Hindi ko pa na-try. Gusto ko sana sabihin kasi kanina. Ano bang pinakagusto ng babae? Alam niyo ba? Desires. Hindi, like, general. Pera. Tama. naman. Pero I think what women like the most is bragging about themselves. Yung nag-reflect sila or nagkikwento sila about sa sarili nila. Yung na-observe ko recently. Like, kunwari may kakamit akong girl, I ask a lot about sa kanila. Tapos, syempre papakita ko rin na interested ako. Tapos yun, magsasalita lang sila na magsasalita hanggang mapapansin nila na sila na yung parang invested dun sa conversation. Sila na yung hindi aalis. Kasi alam nila may makikinig. Tapos may interested sa lahat ng sinasabi nila. Diba? Like, kunwari, this one, ito yung scenario. Nakita mo yung bag niya is handmade crochet. Or for example, may paint na customized. Crochet yung parang ano, di ba? O, tinahi. Oo. Yung parang yarn yung ginamit pero hindi talaga yarn. Hindi ba yarn yun? Hey, Hindi siya. Hindi ata iba. I'm not a fan of crochet pero ikaw ba gumawa niyan? Tapos, ang ganda, na-appreciate ko parang gano'n. tapos kung sabi niya, ako gumawa. Ganun. Tapos, pwede mo sabihin, anong material, silang oras mo ginawa. Doon muna i-delete. Tapos, ikikwento niyo paano niya ginagawa. Kung bakit niya ginagawa. Kasi gusto nilang nakakapag-brag. May explanation nga ako, pre. Okay lang ba isingit yun? Yung galing sa dating episode natin. Go lang, conversation naman to. Explanation ko dun sa kung bakit nasabi ni Bluff yung tungkol sa anong gusto din ng mga babae na gusto nila yung nakakatulong.
May ano na ako dun, pre, na explanation ang short ko. kasi nung ano natin dun eh. Kasi tingin ko, tol, alam mo yung it has something to do sa Ego. genes. Sa genes? Innate na sa mga babae kasi meron silang motherly love eh. Hindi mo mako-compare yung love ng father sa mother. So, sa mga ganung sitwasyon, mga na-open natin, tingin ko, nag-kick in yung Motherly nature nila. instinct nila na gano'n na gusto ko makatulong. Parang sa anak mo, gusto mong mahalin, gusto mong tulungan ng yung... Walang kapalit. May video nga eh, yung discipline ng father sa mother. Nahulog yung bata sa upuan. Ang ginagawa nung tatay, hayaan mong bumalik. Ang gusto ng nanay, tulungan na kagad. Parang ganun yung explanation ko sa kung bakit mo nasabi yun. Parang maganda nga pre, na na-realize ko rin lately lang. Nature nila. Ako kasi observant ako, yun yung nakapapansin ko sa mga babae. Yung sinabi mo tapos yung kakasabi ko lang ngayon. Gusto nila nagbabrag sila about themselves. Ikaw ba, Chase? Anong masasabi mo sa mga sunod na steps after ng opening lines? Babrag sila, no? Oo nga eh. Maganda. Tama nga din yung tol. Tawag dito, may experience din ako sa ganun tol. Kaya pala, make sense din dun sa ano men. Sakyan mo pag nagbabrag. Huwag mong papantayan na magyayabang ka din. Make sense din dun sa bluff, dun sa style ko na know your target. Yung titignan mo kung anong mga interests. Gusto niya. Tapos yun ang targetan mo. Kasi madalas yun yung i-flex niya sa'yo, di ba? Kung expertise niyang dress up, ganyan. Tapos ipakita mo interested ka, no? Tapos parang willing ka magtanong ng madami. Doon kayo pwedeng nagsasalita yan. Doon kayo pwedeng mag-build ng connection eh. Like parang yung crochet. Tapos ang ending mo, ang ender, sabihin mo, meron akong dito, 2K. Pwede ba tayong bumili ng materials? Turuan mo parang gagawa kayo pareho. Turuan mo ako sa bahay. Naging investor bigla. Hindi, tuturuan mo ako sa bahay. Oo. Parang libreng lagyan iyot. sa dog food natin. Dog food. Dito, totoo to a certain extent, pag nandun ako sa ganong sitwasyon, sobrang ganda ng babae. Kasi bakit di lang 2K ilabas ko, tol? Hindi, oo nga. Importante kasi kung paano mo titimplahin eh. Kaya yun yung palagi ding sinasabi namin, yung balance. Sabihin na nilang sim. Sasabihin nga na iba, malit pa yung 2K eh. Sabihin na nilang sim. Sabihin na nilang gastador. Sabihin na nilang, hindi ganyan. Dapat bad boy ka siya. Dapat gagasto sa'yo. Okay lang. Alis kasama ko sa bahay, gumagawa kami crochet. Nakakuha mo naman yung babae na. Alam mo ginagawa pa namin crochet, damit. Kasi Agree. nakahubad na kami. Tama. So, damn. isa akong sim. Tapos na. I-claim ko yan. Ikaw ba, Pin? Ako, ulit. Saan? Yung itutuloy. Yung itutuloy. Yung ano nang gagawin after ng opener. O gusto nyo marinig yung structure ko doon sa sa akin? Sa'yo muna. Gusto ko sa akin kapag may may certain ka na na place kung anong ambience ng pangyayari. Depende na. Kasi doon ako nag-a-adapt kapag kung nasan ka, kung anong nangyayari, anong meron. Maganda naman talaga yun kasi adaptive, hindi ka black and white, di ba? Nasa gray area ka lang. Kasi yun pinaka-umpisa syempre open. Sabi ko kanina ang open maganda. What works for me is funny, mga funny opens, ganun. Horse size duck or duck size horses, ganun. Pag napatawa ko na yung babae, Dire-diretso na. natatawa siya, ganun. Hindi, like, yung conversation na tatanong yata. Hindi ako humorous kasi kaya hindi ganun. So pag napatawa ko siya ng isang beses, ang mindset ko doon, nakuha ko yung attention. Mind you, iba yung attention, attraction, tas hook. Kasi hindi ko sinusunod yung mystery formula. Kapag tumawa na siya, nakuha mo na yung attention. Basta nagre-reply sa'yo o kinakausap ka, it is an indicator na may gusto siya sa'yo. It is an IOI. So, with that being said, dapat run ka lang ng kahit anong topics. Maganda yung sinabi mo. Sabihin mo yung mga topics na gusto niya while being indirect. Tsaka flood mo siya ng genuine kindness. Disqualification madalas, di ba? Tapos pag nakita mo na yung perfect opportunity, doon mo na siya doon mo na i-zone. Tapos doon mo na tatama. I mean, yun nga pala. Di ba madalas ang pinakauna is dapat attention, get her attention. How? Making her laugh.
Tapos itutuloy-tuloy mo na, making her laugh, ano to sunod doon yung attraction. Pag attracted na yung babae sa'yo, malalaman mo yan pagka siya na yung nag-open sa'yo ng topic. At mahuhook mo yan pag nakita niyang matalino ka. So, yun yung 3 stages ko doon. Attention, attraction, tapos hook. Susunod doon, sex. Depende, may two routes yan. Pwede mo siyang i-direkta lang sa seduction. Pwede mo direkta sa relationship. Pwede din both. Diba? Pagitna. Kaya, madami yan. Parang abstract na eh. Kung parang hihimayin pa natin yung sinabi mo, Lay, pwede natin paghaluin yung sa ating dalawa eh. kasi pag magaling ka naman sabi mo, diba, pare-pareho na din kayo. Kasi gamitin na naman natin si crochet. Anong magandang opening pag na funny sa isang... Sa crochet, pre. Oo. Di ba patungan ng telepono yan? Pwede. Okay. May ganyan din si lola ko. Pangkaw-kaw niya. Ang ganda ng grabe naman crochet, yun. ang ganda ng bag mo. Naalala ko yung patungan namin ng telepono. Kaya naalala ko yung bag Grabing ka artistic kasi nagawa mong bag. may ganyan din si lola. Naalala kita sa kanya. Ganun, di ba? Yun. So, tapos tumawa siya. Wag yung makaka-offend, Huwag mong ma-offend. Tapos pag tumawa siya, yun yung attention. Nakuha mo na yung attention niya, di ba? Oo. Build attraction na lang. Mag-throw ka ng disqualification next. Yung mga sinabi ni Pin na in a way, hindi siya makaka-offend. Make it funny. Like, kunwari, ito, example ng disqualification itanong mo, kunwari sa crochet ulit, ilang hours mo ba usually ini-invest yung time mo sa isang araw? Sabi niya, usually 8 hours. Ayoko ng mga ganyang babae. Walang time sa akin. Parang gano'n. Walang disqualification. Tapos, anong after nun? After ng disqualification next, pwede mo nang i-hook. Paano mo ba ma-hook or malalak? Yung parang nahuli mo isda, paano mo siya ma-reveal? Yan. Intelligence. Pakita mo na legit ka. Hindi ka basta-bastang lalaki. Mag-manifest yun sa actions mo. Tapos, the topics you choose. How you portray yourself. Kung paano mo i-take mga bagay. Yep. Kunyari, may balita tungkol sa yung war sa Philippine Sea, di ba? Parang, depende sa opinion mo, dun, pwede niyang ibase dun kung gaano ka katalino, ganun. Para sa akin yun ang nag-hook tuloy. Genuine kind, tsaka, genuine kind, respect, tapos yung intellectual capacity. Alam akong way, pinakamadaling way na mapakita mo sa babaeng matalino ka. Paano? Ipakita mo may stand ka sa isang certain na argument point, na iba sa lahat. Hindi ka agree sa lahat. Hindi yan pinakamadali, pre, gagi. So parang sinestemize mo na rin yun, Kunwari, ganito. Pwede bang minsan mag-devil's advocate ka lang or talagang dapat is different ka? Hindi. Ako kasi jack of all trades ako eh. It depends sa situation. Kaya ko lahat na pasukin. Kung anong pinaka-suitable sa isang sitwasyon. Pero kung most of the time ang itatanong... minsan pwede mong pekehin kahit hindi naman yung stand mo. Basta maiba lang. Pwede may bluff. Kasi may ano dun. May downside yun. Pag matalino rin yung babae. Bihira man, pero paano kapag ganun? Siguro kasi hindi ko pa na-encounter. Pero yan. Nakaka-encounter ko madalas. Expect the worst scenario, pre. Siguro mas advanced doon tol pagka ang in-explain mo palagi is yung truth. Yung truth about the argument, regardless kung it's a popular opinion or not. Madalas naman sa dami ng fallacies sa mundo, merong sasalungat ka sa lahat eh. Na madalas pagka matalino yung babae, ang talino pala nun. Parang ganito sabihin mo, yung bombing sa Japan, deserve nila yun. Deserve nila yun. Kasi parang against na siya. Hindi nga, nagpe-play siya kasi ng devil's advocate eh. Para sa akin, hindi. Diba? Dapat yung truth. Ikaw na di ba magkikipag-argue ka? Pero tingin ko tanga ka. Hindi, kasi yun yung opinion mo. Bumawi lang ang states doon. Mas maraming napatay ang mga Japanese. Although, kasi sa akin, ang sasabihin ko kung matalino talaga ako at matalino yung babaeng nakikinig sa akin, sasabihin ko, to be honest, tanga silang dalawa eh. Kasi anti-war ako eh. Sabi ko, although arguably, it is a very idealistic point of view. Yung pagiging ganun, yun talaga yung na-view ko eh. Ganun. Yung mga soldiers na yan nga, hindi nga nila alam kung sino yung kalaban eh. Ba't sila galit eh. Inutusan lang sila. Tapos pag hindi nila ginawa yun, mapapatay sila.
'Diba? Kukulong sila, mag-isa treason, 'di ba? Mm. So, yun yung sasabihin ko dun sa babae. Yung truth ko. Hindi ko kailangan mag-play devil's advocate. Dun sa para mapansin niyang matalino ako. Tama, Pops. Risky siya. Siguro gawin mo pag hindi matalino yung babae. Oo nga naman. Oo nga In naman. the middle of conversation, alam mo mangyayari pag ganun? Pag malalaman mo ang bobo yung babae. Pag agree ng agree. Agree na siya. Pag agree ng agree. Oo. nga. Hindi. Pwede, kunwari, sinabi ko, di ba, deserve ng Japan yun. Kawawa naman, dami namatay. Bakit? Ganun. Kasi sila yung nauna, ay, ganun ba? Ganun ba? Parang siya na mag-agree. Pag walang sariling pananaw ng babae, doon mo malalaman na kupal siya. Pero mga babae, pre, minamahal. May nagsabi na sa akin babae niyan dati, si Marge, yung tropa natin tol. Sabi niya, ba't ganun ka? Sabi niya, laging sa lahat ng topics parang May stand ka? may sinasabi ka, ang dami mong sinasabi. Parang madami madaldal ba ako, sabi ko. Di parang mas may deeper understanding ka Kwento about mo the nga sa topic, akin yan, sabi pre. niya. Tapos Na-notice na? doon ko na pinpoint din yun na nagre-reflect kung gaano kakatalino yung mga inisip mo sa mga discussions nyo, ganyan, kung paano mo i-present sarili mo sa topics. Astig yung ganyan, Pops. Eh di, tawag dito, ano ba yun? Yung ano ka lang sa akin dati, pre. Ano? Kino-compliment mo lang ako ng peke. Ano yun? Kasi kinento niya sa akin yan, pre. Yung kwento niya sa akin, nakausap ko si Marge, sabi niya, bakit daw ganito tayong dalawa? Sinali mo lang ako doon, pero hindi talaga ako sali. Nakalimutan ko na, pre. Pero kung yun yung kwento ko sa'yo doon, baka yun yung totoo, baka tayong dalawa. That time, sabi niya, buti pa siya, nakikita niya yung value natin. Nakikita niya kung sino matalino o hindi. So ano yun, paano yun? Sino pipiliin ko? Yung maganda na hindi nakikita yung o yung pangit, pero grabe hindi naman. hindi ganun yung pagkakasabi mo. Hindi na ako naniniwala ng sinabi ko yan, pre. Hindi na pagkwentuhan natin. Sinabi ko, pipiliin ko siya. Hindi ko naman Hindi, siya. wala kang sinabi pipiliin mo siya. Paano yun? Paano ka pipili nga ng anong mas tama dun? Yung isa na mas nakakakita ng value. Intelligence yung mo. intellectual side mo, ganun. Kung sino mas may in-explain ka about dun pero hindi ganun sa naiintindihan mo sa sinasabi ko. Kung sinabi sex kong lang or kasama ka relationship. nun dati, bro, kasama ka siguro dun. Nakalimutan ko lang ngayon. Kasi ang tagal na din eh. Tagal na nga eh. Ano pa lang, high school Years pa lang ago tayo na nun, di ba? Years ago. Ganun. Yan. Practice nyo yung utak nyo, guys. Huwag kayong sunod-sunuran sa Matrix. Yan. Actually, hindi nga. Matrix ba yung yung mga nagko-coach? Hindi. Kasama din ba sila? May iba silang Matrix? Ewan ko. Sabi kasi ni Tate, ang Matrix daw is parang a set of elite individuals who control the world. So parang in a way, Illuminati. In a way. Ang sabi niya. Pero sa akin kasi, ang Matrix is yung social norm. Kung ano yung sinasabi ng karamihan lang, no? Huwag kang laging diba? Pwede yung natin i-define ng dalawang way. Yeah, think for yourself, guys. Don't be sheep. Sabi ni Rick. Yung mga theories namin dyan na nanonood. Rick and Morty ba yung sinasabi mo? Huwag kang maging sheep. Tama. Your dad is like the red-green gremlin of, sabi niya. Tumawa siya. Kaya nga theories Yo, you yung like that natin red-green goblin reference? Wala I just made naman. it up. Sabi niya, Hindi think for naman yourself, yun. don't be sheep. Sabi niya. Totoong bagay. Nakakatawa yung Rick and Morty, pre. Parang di mo magigets pag stoops ka lang. Pag lang level ng JP. Oh, shit. hindi ko na sinabi. Ayun sa mga theories namin dyan na nanonood, nagbe-binge watch. Actually, naniniwala ako na ang nakaka-appreciate lang ng talino is yung mga matatalino lang din eh. Di ba? Mhm. Kapag level ka lang, PJ, low level. Pajamas, no? PJ. Kahit Pajamas ata. kahit anong sabihin namin dito, hindi ka maniniwala or hindi papasok sa utak mo, hindi mo siya madadissect. Hindi naman sila maniwala agad eh. Hindi nila madadissect. I-process nila sa utak Hindi nila. nila mapaprocess kaya hindi sila naniniwala. Mayroon ako sa inyong isi-share na tingin ko hindi nyo pa na re-realize before. Paano mo alam kung mas superior yung mindset mo? Kaysa sa ibang tao. Yep. Pre? How? Ako ba? Yep. Kayong dalawa. Ako kasi, Kayong talo. ako tol,
ang tingin ko na talaga superior mindset ko sa karamihan eh. Hindi ko na kailangang alamin. Innate. Hindi ko na kailangan, ay, mas superior ako dito. Pareho kami bro. Yung Bahala ka sa buhay mo, basta ako, ito yung sa akin. Mas ano ako, Oo nga, alam ko sa akin na superior ako sa'yo. Naisip ko nga yan, kaso kung wala naman akong patunay, paano Paano mo masasabi? ko masasabi? Di parang pseudo-intellectual ako pag ganun, di ba? Gawin yung guys, is tignan nyo kung naiintindihan na siya at siya hindi kanya naiintindihan. Okay. Parang yan Para last time. doon mo malalaman kung mas superior yung mindset mo sa kanya. Pag naiintindihan mo siya, pero siya hindi kanya naiintindihan, mas superior ka, tol. Pero pag the other way around, hindi mo siya maintindihan, tapos ikaw naiintindihan ka niya, mas inferior ka, mag-isip-isip ka na. Diba? Make sense ba, tol? Amazing ba? Maganda. Ay, yun lang, share ko lang. Ano pa ba tayo? Wala na sa akin. Meron pa ba ikaw, Chase? Na-i-disclose ba natin yung yung sa after ng opening? Sa tingin ko naman Okay naman. Nakapagbanggit pa nga ako ng pwedeng Pwede gawin. pa naman natin Mauwi mo sabihin sa yung ibang babae. podcast, man. Marami Pa tayong i-share sa kanila. Marami. Okay. Tsaka, natuwa nga ako dito sa podcast na to kasi more on na-open natin yung mga kanya-kanya nating mga mindsets about certain things. Bombing sa Hiroshima. Kanya-kanya ka na eh. Hindi, pero deserve nila. Next Arbor sila, no? Alam ko na next na video natin sa pag-Tuesday. Debate tayo, man. Debate tayo. Mas maraming bagay yung nag-a-agree tayo eh. Dapat ang i-debate natin dito Yung yung last time na pinag-debatean natin. yung mga fake na individuals, yung mga fake na coaches ang i-debate natin. Ay, sila yung natin. So, naniniwala ka ba talaga na Di-debate natin. Sa mga sinasabi mo. Sinasabi mo? Ang ganda sinasabi niya. Paano nasabi yan? Bihira lang naman yung mga naging chicks mo. Sa padamihan ng body count, di ba kasi pin na yung pinaka... Hindi pa ba? Pinakahari. Malambing ba yan? Malambing. Clingy. Clingy Di ba? Clingy talaga ako. Kiniklaim ko yun. Hindi ko de-deny. Kaya out na tayo, magiging clingy pa yan mamaya. Katabi ko yan matulog. There you go, theories. We're out.